Patong-patong na ang epekto ng krisis sa langis, marami na ang gustong gumamit na lang ng e-vehicles dahil sa napakamahal na petrolyo. Habang tiniyak naman ng Department of Trade na sapat ang supply ng pagkain sa bansa, kaya wag na raw mag-panic buying. Narito po ang report ni Mean Los Baños. Sapat ang supply ng pagkain sa loob ng susunod na 2 buwan. Yan ang siniguro ng Trade and Industry Secretary Cristina Roque sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means. Patuloy rin daw nakikipagtulungan ang ahensya sa manufacturers at retailers para hindi sumipa ang presyo. We have to make sure that the prices are down for now. We work closely with them to make sure that kahit may calamities or may crisis, they keep their prices mababa po. So we will meet with them again this week to make sure that yung impact nitong crisis na to remains at will be able to control. Wala pang taas presyo sa baboy at gulay sa ngayon pero inaasahang agad-agad na mararamdaman ang pagsipa ng presyo ng isda ayon sa Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG. Yung sa gulay, wala pa tayong nakita. No? Pero sa isda, dahil daily yan na pupunta sa dagat or naghuhuli. So yun, nakita na natin yung effect ng fuel. Mas directly tumaas yung presyo ng mga isda. No? Una nang nanawagan ng Malacanang na huwag mag-panic buying. Sinigundahan ito ng ilang senador gaya na lang nila Senators Chis Escudero at Sherwin Gatchalian. Yan din ang panawagan ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association sa publiko para hindi maubos agad ang stocks. Kapag kasi tumaas ang demand, bababa ang supply at tataas ang presyo. Kasi once we do that, kukulangin ang stocks natin sa mga shelves ng tindahan. Yung mga may kaya lang ang makikinabang dyan. So, just buy lang what we need. Let's not overdo things. No? We need, walang pasaway. Kailangan natin ngayon ng discipline and cooperation of everybody para medyo we can get through this obstacle, this challenge. Yun nga lang, ang ilan sa mga kapatid natin namili na sa takot na magtaas pa ang presyo sa mga susunod na araw. Nag-i-stock na po, baka tumaas ulit yung mga bilhin po. Kasi tumaas na yung gasolina at saka yung langis. Siyempre, tataas din ang diba? Kaya iba nagpa-panic buying din. Siyempre, kung marami lang pera, di marami na akong binili. Opo, kasi siyempre, ang hirap ng buhay. Tapos tataas pa ang mga kagaya ng mga dilata, sardinas. Tataas po. Siyempre, mangangamba po. Dahil mahirap na nga ang maghanap buhay tapos bigla pang tataas. Kaya ngayon, para hindi gumalaw ang presyo, inirekomenda ng DTI na suspindihin ang pagbabayad ng toll sa mga expressway ng mga cargo at delivery vehicles na may dalang basic necessities. Gayon din ang pagsuspindi sa logistic handling cost sa mga pantalan. Ang Supply Chain Management Association of the Philippines pinag-aaralan ang posibleng truck pooling o yung sabayang pagde-deliver para makatipid sa gas. So ang ginagawa namin, mga iba-ibang manufacturers, sabi natin, kung magde-deliver naman tayo sa isang supermarket, pare-pareho lang naman pupuntahan, magsama-sama lang tayo, mag-combine tayo para mapuno yung truck. Kasi syempre, kung puno yung truck, edi yung mas mababa ang gastos ngayon. Makikipagtulungan daw sila sa Philippine Retailers at DTI kaugnay dyan. Panawagan naman ng mga truck driver at mga pahinante. Sana raw ay maambunan din sila ng ayuda. Tapos magawang agad ng pinakamabilis na solusyon kung paano makontrol yung gasolina tsaka mga diesel. Kasi no choice kaming mga trucker na huminto kung patuloy na tataas. Nahihirapan din po kami magpaluwal ng pera. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.